Sumunod na nga ako sa mga kasama ko at naabutan ko silang mabagal talaga ang paglalakad dahil iyong iba ay naghaharutan pa. Nakita ko naman na may kausap si Lency na isang lalaki habang naglalakad. Hinayaan ko lang sila. Hindi rin naman nila ako nakikita o nararamdaman dahil nagtatago ako sa tagabulag. Patuloy pa rin ako sa aking pakikiramdam kung may nakaambang panganib ba sa paligid. Pero sa kabutihang palad ay wala pa naman. Si Lency naman ay panay ang lingon sa likuran na sa tingin ko ay hinihintay niya akong sumunod sa kanila. Narinig kong hinihingi noong lalaking kausap niya ang kanyang cellphone number. Todo tanggi naman si Lency. Sabi niya na may boyfriend na raw siya kaya hindi pwede. Tapos si Angel naman ay nakikita kong may dinidiskartihan na isang dalaga na kasabay niya rin sa paglalakad. Double identity naman kasi yung si Angel. Pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Makalipas ang mahigit 2 oras ng paglalakad namin, ay may nadaanan kaming mga kabahayan. Marami iyon at dikit-dikit. Kakaiba ang aura sa lugar na iyon dahil kahit tanghaling tapat at mataas ang sikat ng araw, pero sa bahagi nila ay madilim, malamig at parang hindi tinatamaan ng araw. Naramdaman kong puro aswang ang mga nakatira sa mga kabahayang iyon. Sa tingin ko ay iyon ang pamayanan na sinasabi noong buntis na baryo ni Magdalena. Mga tulog sa umaga at gising sa gabi. Nagmadali ako sa paglalakad at nagpunta ako sa pinakaunahan nila. At noong naroon na ako, saka ko pinawalang bisa ang gamit kong tagabulag. Nagulat naman si Manang Lorna noong makita akong naroon na sa unahan nila. Sabi ko sa kanya, "Manang Lorna, pagsabihan mo ang mga kasama natin na huwag maingay sa paglalakad at huwag malikot. Narito tayo sa pamayan ng sinasabi noong buntis. Sabihin mo na lumakad lang ng tuloy-tuloy at huwag magsasalita. Kung titignan niyong mabuti, walang tao ang lugar na ito. Pero nasa loob silang lahat, nakamasid sa atin." Tumango naman si Manang Lorna at binulungan ang mga kasama namin. Noong mapansin naman ako ni Lency na naroon na sa unahan, ay agad iyong tumakbo papunta sa akin. Noong makita kong magsasalita na sana siya, ay sinenyasan ko siyang huwag magsasalita. Tahimik na kami naglalakad roon. Maging ang mismong pamayanan na iyon ay napakatahimik talaga. Pero nakakakilabot ang katahimikan roon. Ramdam ko rin ang presensya ng napakaraming aswang. Inilibot ko ang tingin sa paligid kung meron ba kaming ibang maiikutan para makaiwas na lang sa bahaging iyon. Pero wala talagang maiikutan. Sobrang layo kung pipilitin namin mag-iba ng direksyon at napakasukal pa. Kaya naman, panay ang senyas ko sa mga kasama ko na huwag na lang maingay. Wala akong makitang kahit isang hayop sa lugar na iyon o kahit aso man lang. Napakabaho pa ng mismong kapaligiran nila. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa napatili ng malakas ang isa sa mga kasama naming dalaga. Kaya dali-dali akong naglakad papunta sa unahan upang alamin ang dahilan. Pagkarating ko sa unahan ay nakita ko ang dahilan ng kanyang pagtili. Dali-dali ko rin tinakpan ang kanyang bibig dahil baka mabulahaw namin ang mga nakatira sa lugar na iyon. Kaya pala siya napatili dahil sa 2 katawan ng bata na nakabitin sa puno na wala ng buhay. At doon rin pala nagbumula ang naaamoy naming napakabahong amoy na nabubulok. Sinabi ko kaagad kay Manang Lorna, "Manang Lorna, magmadali na kayo lumabas sa lugar na ito. Kung maaari ay magsitakbo na kayo para makalayo na tayo agad rito. Dahil kung sakaling maglabasan ang mga nasa loob, ay hindi ko kayang protektahan ang lahat ng mga kasama natin. Napakarami natin." Nagtaka ako dahil hindi na sumasagot si Manang Lorna. Nakatulala lang na nakatingin sa likuran ko.
Maging ang mga kasama ko ay wala na rin gumagalaw o nagsasalita. Nararamdaman ko na ang paglalabasan ng mga tao sa loob ng kani-kanilang mga kubo at mukhang nakapagbato na sila ng orasyon na panghipnotismo kaya wala nang gumagalaw sa mga kasama ko. Para na lang silang mga estatwang nakatayo ng tuwid at walang emosyon. Paggalingon ko sa likuran ay doon ko na nakita ang mga taong taga roon. Malayo ang itsura nila sa itsura ng mga normal na tao dahil nasa anyong halimaw o aswang na silang lahat. Kulubot ang balat sa mukha, kulay pula ang gitna ng mismong mga mata. Sila ang mga sinaunang aswang na tinatawag na busaw. Nagsalita ako. Wala kaming atraso sa inyo at wala rin kayong atraso sa akin. Pero kapag sinubukan yung biktimahin ang kahit isa sa mga kasama ko, ay aabuhin ko kayong lahat, pati na ang baryong ito. Isa naman sa kanila ang sumagot, isang matandang babae. Sabi niya, "Babaylan, nasa teritoryo ka namin at sa loob pa mismo ng aming bakuran. Natural lang naman siguro na mag-usisa kami kung sino ang mga taong dumaraan sa labas ng kubo namin. Pasalamat kayo dahil dumaan kayo rito ng araw. Mahina ang kakayahan namin sa araw. Pero kung nagkataong hapon o gabi kayo nagawi rito, ay hindi ko maipapangako na wala kaming kukunin sa mga kasama mo." Tapos nagsingisi ang lahat na para bang ipinagmamalaki nila ang kanilang lahi. Doon ko rin nakita ang kakaibang itsura ng kanilang ngipin, para iyong sa pusa na matutulis at maiitim. Ilan sa kanila ay mga agresibo at mukhang susugod na talaga. Kaya itinaas ko na ang aking kanang kamay at humanda. Noong may isang hindi nakapagpigil at sumugod na talaga, ay doon ko na ikinumpas ang aking kamay. Tinamaan iyon ng kidlat at tumakbo papalayo na nagliliyab ang buong katawan. Pero hindi naman tuluyang nakalayo dahil naging abo na rin siya agad. Nagulat ang lahat ng mga taga roon. Napaatras sila pero umaangil na tila nagalit na yata. Nagsalita naman ako muli. "Binalaan ko na kayo, di ba? Na huwag niyong papakialaman ang mga kasama ko. Pero hindi kayo mapakali. Mukhang atat na atat kayong pagpiestahan kami ah. Kapag hindi niyo kami pinadaan, ay gagawin ko sa inyong lahat ang nangyari doon sa kasama niyo." Akala ko ay masisindak sila sa mga sinabi ko at kanilang nakita. Pero lalo pa yatang naging agresibo. Umangil at naglalaway ng sobra. Agad akong umusal ng orasyon upang gumawa ng malaking apoy na hugis pabilog sa paligid namin na may kasamang hangin ng ipo-ipo. Noong nakita nila iyon ay saka pa lang sila nagpulasan papalayo at kanya-kanyang pasok sa kanilang mga kubo. Ang mga sinaunang aswang na busaw ay sadyang takot sa apoy, kaya isa iyon sa mabisang panlaban o pangtaboy sa kanila. Noong wala nang natira sa kanila sa labas ng kanilang tahanan, ay saka ko na inalis ang apoy sa paligid namin. Pinawalang bisa ko na rin ang orasyon na ginawa nila sa mga kasama ko, kaya ang mga iyon nakatulala. Hindi naman kasi ako tatablan ng ganoon. Bago ko nga ginawa iyon, ay tinignan ko sila isa-isa. Nagmukha talaga silang buhay na manikin na hindi gumagalaw. Noong maalis ko na ang bisa ng hipnotismo, ay doon na sila nakabalik sa kanilang kamalayan. Nagtatanungan sila sa isa't isa kung anong nangyari. Si Manang Lorna naman ay dumikit sa akin at nagtanong rin, "Sir, anong nangyari? Bakit pakiramdam ko ay saglit ako nakaidlip?" "Napasailalim kayo, Manang, sa kapangyarihan ng mga aswang na busaw. Na-hypnotize nila kayo na hindi gumalaw. Pero hindi ako kasama sa naapektuhan noon, kaya huwag kayong mag-alala. Ayain mo na ang lahat at maglakad na ng mabilis papalayo rito. Nang makalabas na tayo sa bahaging ito, siguradong gutom na kayong lahat." Tumango naman siya at agad pinagsisenyasan ang mga kasama namin na magmadali na sa paglalakad. Kaya wala nang nagreklamo pa at naglakad na ng mabilis at tahimik.
Noong makalabas na kami sa kasukalang iyon, ay nadaanan na namin ang napakalawak na palayan. Walang malalaking puno ang makikita roon, at mula roon ay makikita na rin ang kabuuan ng lugar, pati na ang mga kabahayan sa malayo. Pagkalampas naman namin sa malawak na palayan, ay may patag at malinis na daanan. Doon na rin namin nakita ang karatulang may nakasulat na "Welcome to Hacienda Vergara." Napasabi naman agad ang dalagang si Bea sa mga kasama niya ng, "Mga beshi, ito na yung hacienda ng lola ko. Vergara yata ang apelyido ko." Pagmamayabang na wika pa noon, tapos nagkasiyahan na silang lahat sa paglalakad. Tanaw na rin mula roon ang napakalaking rancho sa unahan. Tapos makikita ang isang malaking gate na may kalumaan na. Tanda na matagal na ngayong naroon. Sabi sa akin ni Bea, "Sir, nandito na tayo sa hacienda ng lola ko. Sumama muna kayo sa amin sa loob para makapagpahinga saglit." Sabi ko naman, "Salamat na lang. Baka kasi gabihin kami sa paglalakad. Mukhang malayo pa ang pupuntahan namin." Nagsalita naman si Lency, "Sige na kuya, umayag ka na. Gusto ko nang maligo eh. Amoy ewan na ako. Kahapon pa ako nanlalagkit sa pawis. Tapos ang init-init pa." Sumigunda naman si Angel na maging siya ay gusto na rin makapagpahinga saglit at maglinis ng katawan. Kaya sinabi ko na lang, "Sige, pero dalian nyo lang ha. Nagmamadali tayo at malayo pa ang lalakarin natin." Naglakad na nga sila, papasunod sa grupo ni Bea. Nasa gate pa lang kami ng malaking bahay ay ramdam ko na agad ang masamang presensya mula sa loob. Kakaiba ang presensyang iyon. Napakalakas at masasabing nagmula sa isang sinaunang uri ng aswang. Iyon ang aura ng isang aswang na mula sa lahi ng libon. Hindi muna ako sumunod sa kanila at nagmatiyag sa paligid. Nakita kong isang matandang lalaki ang nagbukas ng gate. Sino daw kami at tila walang balak na papasukin kami kasi hindi niya raw kami kilala. Pero si Bea ang kausap noon. Tapos sinabi ng lalaki, "Saglit lang ining, itatanong ko lang muna sa may-ari ng bahay. Ang bilin kasi sa akin ay huwag magpapapasok ng kahit sinong tao na hindi namin kilala." Sabi naman ni Bea, "Manong naman, apo niya ako. Lola ko ang may-ari ng bahay na ito. Nandyan ba siya? Pakisabi narito ang apo niya. At kapag hindi niyo kami pinapasok, ay malalagot ka talaga kay Lola." Habang nagsasalita si Bea ay napansin ko ang kakaibang kilos ng matandang lalaki. Pailalim kong makatingin kay Bea pati na sa iba. Napansin ko rin sa salamin ng bintana na wala yung refleksyon. Iyong bahay kasi sa harap ay may malalaking bintana na gawa sa salamin. Kaya kitang-kita ko na lahat ng mga kasama ko ay may refleksyon maliban doon sa matandang lalaki. Pero nakapagtataka lang din dahil walang ibang nakapansin noon maliban sa akin. Umalis ang matandang lalaking iyon at nang magbalik ay may kasama ng matandang babae na puro puti na ang buhok. Kuba na rin kung maglakad. Sinalubong iyon ni Bea at niyakap saka nagmano. Ipinakilala niya ang mga kaibigan niya isa-isa. Nagsalita ang matandang babae. "Iya, tumawag si mama mo kahapon. Tinatanong kung narito ka na raw ba. Ang sabi ko naman ay wala pa. Kaya nag-aalala sila. Maging ako man ay nag-aalala rin. Saan ba kayo nanggaling at natagalan kayo makarating rito?" Sabi naman ni Bea, "Kasi po Lola, pagkarating namin sa lugar na ito, ay nagandahan sa tanawin ng mga kasama ko. Kaya nagkayayaan na mag-hiking at mag-camping muna ng isang gabi bago tumuloy rito para naman makaranas din kami ng kaunting adventure. Wala rin namang maghahatid sa amin rito. Pero maraming nangyari na hindi namin inaasahan. Mabuti na lang at may lalaki kaming nakasama. Pinatay niya yung mga aswang. Ang galing niya nga eh. Nagliliwanag pa ng green ang mga mata niya noong gabi." Napansin ko ang kakaibang reaksyon ng matanda na halatang nabigla ito at tila hinahanap kung sino ang lalaking tinutukoy ni Bea.
Kaya agad akong lumipat sa likuran ng mga kasamahan ni Bea at umusan lang orasyon para mapawalang bisa ang gamit kong tagabulag. Kadalasan kasi nagkukubli ako sa tagabulag kapag kailangan kong magmatsyag sa paligid. Nakita kong maging si Bea ay hinahanap rin ako. At noong makita na ako ay sinabing, "Lola, siya yung lalaking sinasabi ko sa iyo na tumulong sa amin." Nagsalita naman ang lola ni Bea at sinabing, "Sige na iha, magsipasok na kayo sa loob nang makapaglinis na ng katawan at makapagpahinga na rin. Ikaw na ang bahalang mag-asikaso dyan sa mga kasama mo." Tapos lumapit sa akin ang matanda pero medyo nakadistansya siya dahil mapapasok siya kapag masyado siyang malapit. At noong wala na nga si Bea at mga kaibigan nito ay sinabi ng matanda, "Babaylan, salamat at tinulungan mo ang apo ko. Pero sana namatay ka na. Kilala mo kung ano ako. Imposibleng hindi mo iyon alam. Nakatatak ka na sa isipan ko dahil pinatay mo ang kapatid ko. Isa siya sa mag-asawang matandang aswang na pinatay mo malapit sa Baryo Misteryo. Kapatid ko ang babaeng matanda roon. Pero hindi bali, nalalapit na rin naman ang digmaan ng mga elemental. Magkikita pa naman tayo doon." Matapang na wika niya pa at bigla na lang din akong tinalikuran. Pero ang sadyang nakakapagtaka dahil bago siya tumalikod ay nagbago ang kanyang kaanyuan. Nag-iba ang kanyang balat sa mukha. Naging katulad ng balat ng ahas. Maging ang mga mata ay naging sa ahas rin. Sinabi ko sa kanya, "Lola, huwag kang masyadong magpakakumpiyansa. Kung ang kapatid mo ay walang kahirap-hirap kung sinunog, ikaw pa kaya? Trabaho kong puksain ang mga katulad nyo." Hindi na ako noon sinagot at diretso na sa paglalakad. Pero habang naglalakad, ay bigla na namang nagbago ang kanyang anyo. Hindi na siya matanda. Naging tuwid na ang tindig, hindi na rin kuba. Yung kanyang balat na kulubot ay naging makinis at maputi na rin. At ang buhok ay naging tila rebanded sa sobrang pagka-straight na abot hanggang bewang. Matangkad na rin siya at naging maganda ang kurba ng katawan. Pero bago siya tuluyang makapasok sa bahay ay nakita ko sa salamin na wala rin siyang refleksyon. Bago tuluyang makapasok ay lumingon pa siya sa akin. Hindi na nga siya matanda. Isa na siyang anyong dalaga na naging kamukha pa ni Lency. Doon ko napagtanto na hindi lang siya basta simpleng aswang. Mataas ang kaalaman niya sa itim na mahika. Noong mawala na siya sa paningin ko, ay nanatili lang ako sa labas ng bahay. Maya-maya ay nakita kong bumaba si Bea. 3 palapag kasi ang bahay na iyon. Sabi niya sa akin, "Sir, bakit hindi ka sumama sa amin sa itaas? Para makakain ka rin at makapagpahinga. O di kaya kahit maligo ka man lang." Sabi ko naman, "Hindi na, doon na lang sa pupuntahan naming lugar para isahan na lang." Bing, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero sana wag kang magalit." Sumagot naman siya na may pagtataka sa mukha at parang excited pa nga. "Ano yun, sir? Parang kinakabahan naman ako sa iyo eh. Sige na, sabihin mo na, huwag ka nang mahiya." Bumuntong hininga ako bago nagsalita. "Bing, kung maaari, huwag na kayong manatili sa lugar na ito kahit isang gabi. Pwede naman kayong umuwi agad mamayang hapon. Kung delikado sa lugar na dinaanan natin, mas delikado kayo rito. Dahil nasa bahay na ito ang pinakamatandang lahi ng aswang sa kasaysayan. Hindi kayo ligtas rito. Isipin mo na lang ang kaligtasan ng mga kasama mo. Sabi mo, di ba, sagutin mo sila kapag may nangyari sa kanilang masama." Nakita ko na ang masaya at nakangiting ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan ng galit at pagkadismaya sa sinabi ko. Tumaray bigla ang mukha niya at nagsalita, "Teka sir, ano na namang arte ang sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Nasa pamamahay ako ng lola ko. Tapos pagsasabihan mo ako ng ganyan? Bakit? Anong gusto mong palabasin? Na aswang ang lola ko at kakainin niya kami? Wow naman ha? Alam mo, kanina natutuwa pa ako sa iyo eh. Pero ngayon,
Gustong-gusto na kitang tadyakan papalabas ng bahay na ito. Tama nga ang mga kaibigan ko. Nasisiraan ka lang ng ulo at naniwala naman ako. Umalis na kayo dito. Kasama yung 3 babaeng kasama mo na mga abnormal din. Panira kayo ng moment eh. Tuloy-tuloy niyang singhal sa akin at saka iniwan na ako sa baba at bumalik na sa itaas. Maya-maya ay bumaba na sila Angel, Lency at Manang Lorna. Sabi sa akin ni Lency, "Kuya, anong nangyari? Bakit galit na galit si Bea at bigla na lang kaming pinagtabuyan na pinapalayas?" Sabi ko naman, "Hayaan nyo na, tara na, magpatuloy na tayo sa paglalakad." Nagpatuloy na nga kami sa aming mahabang oras na paglalakad at sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring kakaiba hanggang sa may madaanan kaming malaking sementeryo. Kinuhanan ko pa nga iyon ng picture at ipapakita ko sa group chat ng katotohanan at misteryo ni Bay Carlo para makita nyo rin. Sabi sa akin ni Manang Lorna, "Sir, malapit na tayo. Ito na yung sementeryo ng Baryo Sirang. Malaking baryo iyon o barangay kung maituturing. Kaya malaki rin talaga ang kanilang sementeryo at pati mga kalapit nilang lugar ay dito rin inililibing. Tingnan nyo mula doon sa labasan. Makikita na natin ang buong baryo dahil nasa medyo mataas tayong lugar. Pero hindi naman ito bundok. Ang ganda, di ba?" Wika niya pa. Unang beses kong nakita ang baryong iyon. Napakaganda nga. Noong nasa bungad na kami ng baryong iyon ay napansin kong binakuran pala nila iyon ng mahahabang alambre o iyong steel wire. Tapos meron silang parang checkpoint na may mga nakabantay. Dahil sa kilala naman nila roon si Manang Lorna, kaya agad rin kami nakapasok. Pero ang sabi ni Manang Lorna na mahigpit daw talaga roon at hindi basta-bastang nakakapasok ang mga outsiders. Habang naglalakad kami papasok, ay sabi ni Angel, "Alam mo sir, marami akong kamag-anak ng mga dalaga rito. Mga kasing ganda rin ang asawa mo. Basta, makikita mo sila mamaya. Hindi mo sila mahahalata ng mga dalagang taga-bukid. Pero, ang mas ikiniganda sa kanila, dahil natural ang ganda nila pati na ang pananamit. Iba sa ganda ng mga kadalagahan sa ibang lugar. Nagsusuot din sila ng natural na kasuotan ng mga katutubong subanin. Iyon ang pinagmamalaki ng tribo namin. Ang bawat dalaga rito ay iginagalang na parang babasagin na pinggan at iniingatan. Dahil lahat sila ay may halaga. Kapag gusto mong mag-asawa, ay kagaya rin ng sa Muslim." Nagsalita naman si Manang Lorna, "Tama na ngayang daldal mo dyan, Angge. Kwento ka ng kwento dyan, baka mas marami pang alam sa iyo yan eh. Baka kapag kinuwentuhan kita ng kasaysayan ng mga ninuno ni Sir, ay lalo kang ma-amaze. Tsaka, andito na tayo sa kubo ni Amang." Wika pa noon. Nagtawag na ng tao po si Manang Lorna sa may pintuan habang binabanggit ang salitang Amang. Nakita kong lumabas ang isang matanda na walang damit pang itaas at punong-puno ng tato ang katawan. May kwintas rin siya na yari sa baon ng nyug na nag-iisa ang mata at medalyon ng 3 kilyon. Tuwang-tuwa iyon nang makita si Manang Lorna at Angel. Nagsalita iyong matandang lalaki, "Mabuti naman at nakadalaw kayo dito. Ilang taon na rin kayong hindi nakakauwi. Hindi ba sumama si Ben, yung asawa mo Lorna? At sino naman ang binata at dalagang ito?" Nagsalita si Manang Lorna, "Sir, siya po yung aking ama. Wala kasi si ina, baka nasa pamilihan pa. May pamilihan kasi rito. Mga taga rito lang din ang nagtitinda. At ang pangunahing hanap buhay ng mga tao rito ay pangingisda. Pang, siya nga pala ang anak ng may-ari ng lupang sinasaka namin doon sa Sibugay. Anak siya ng amo namin. May kailangan siya rito kaya siya sumama. Yan dalaga naman na kasama niya ay kanyang kinakapatid dahil ampun niya nila. Pang, isa siyang babaylan at mas mataas pa sa isang pangkaraniwang babaylan. Kaya minsan, pantas ang tawag sa kanya." Biglang sumeryoso ang mukha noong matanda. Sabi niya, "Ano pinagsasabi mo, Loring, na babaylan? Nagbibiro ka ba? Sa edad niyang yan, sasabihin mong babaylan na. Isa pa, kung babaylan yan,
Bakit hindi ko nararamdaman? Nagsalita naman si Manang Lorna. Totoo po ang sinasabi ko, Pang. Maaring hindi mo siya kilala, pero ang lolo niya ay kilala mo. Siya ang nagbigay niyang suot mong kwintas na baon ng nyog. Siya ang apo noon at pumalit sa lolo niya. Lumapit ang matanda sa akin at tinignan akong mabuti. Sabi niya, Iho, ikaw nga ba yan? Matutuwa ang mga kababaryo ko sa pagdating mo. Pero kung ikaw nga ang pumalit sa lolo mo, nasaan ang tanyag niyang kakayahan na marka ng kidlat o iyong pangil ng kidlat? Sabi ko sa kanya, Tay, wala po akong kwintas na pangil ng kidlat. Pero nasa akin ang espiritual na kakayahan. Mas minabuti kong itago iyon sa ligtas na lugar para hindi makuha ng mga masasamang nilalang. Pero ang buong lakas at kakayahan naman noon ay taglay ko. Tahimik lang siya na nakatitig sa akin, kaya nagkaroon din ako ng pagkakataon para basahin ang iniisip niya. Nalaman kong iniisip niyang nagsisinungaling lang ako at iniisip niya rin na baka pinagtitripan lang siya ng kanyang anak na si Manang Lorna noong sabihin na isa akong babaylan. Kaya ang ginawa ko ay naglakad ako papalayo sa bahay pero sa harapan pa rin. Nag-umpisa akong mag-usal ng orasyon para sa kakayahan ng kidlat. Unti-unting nagdilim ang paligid, kumapal rin ang ulap, at sa isang saglit pa ay bumagsak ang 4 na bahagi ng bultahi ng kidlat sa akin. Hindi naman ako nasaktan. Gumapang lang sa buong katawan ko ang dalang kuryente noon. Mabilisan ko lang iyong ginawa dahil baka mapansin pa ng ibang mga taga roon at magkagulo pa sila. Ginawa ko lang iyon para makumbinsi ang matanda at maniwala siya. Baka kasi pag-isipan niya ako ng masama. Noong bumalik na ako sa bahay ay naroon lang sila nakatingin sa akin. Nagsalita si Manang Lorna. Sir, may problema po ba? Bakit kailangan mo pang gawin iyon? Pati tuloy kami ay nag-alala. Akala namin ay magpapakamatay ka na. Sabi ko naman, Manang Lorna, kapag ginawa ko ang isang bagay, ibig sabihin may mahalagang dahilan. Alam ko ang laman ng isip ng iyong ama. Hindi siya naniniwala sa akin at iniisip niyang kalaban ako ng tribo niyo. Kahit itanong mo pa sa kanya at kapag nagsinungaling siya, ay mapaparusahan siya ng sinasamba niyong anito. Narinig naman iyon ng matanda at lumapit sa amin. Sabi niya, Pasensya ka na, iho. Tama nga ang sinabi mo. Hindi mo kasi ako katulad na kayang magbasa ng mga kinikilos at iniisip ng mga tao sa paligid. Kaya naninigurado lang ako. Alam ko na ang kailangan mo sa iyong pagpunta rito. Katulad rin ang kailangan ng iyong lolo noong magpunta siya rito. Walang iba kundi ang katas ng ligaw na talahib. Hindi pa nga siya tapos sa pagsasalita ay sumabat na si Manang Lorna. Pang, wag niyo yan dito pag-usapan. Baka pwedeng makatuloy muna kami sa loob ng bahay. Pagod na pagod kaya kami sa pag-akyat rito at nagugutom na rin. Sumagot naman ang matanda. Oo nga pala. Sige, magsipasok na kayo sa loob. Hindi ka naman bisita rito, Loring. Kaya ikaw na ang bahala dyan at susunduin ko lang si mama mo sa pamilihan. At nang makabili rin ako ng kulafo na tatagayin namin mamaya. Sabi naman ni Manang Lorna, Sir, pasensya ka na sa papa ko ha. Oo nga pala, isa siyang antingero at siya rin ang pinuno ng mga grupo ng mga antingero sa lugar na ito. Mahilig yun uminom. Naabutan niya pa nga ang lolo mo at nakita niya rin mismo dito noong magpunta. Dalaga na ako noon. Magpahinga na muna kayo at kung maliligo kayo ay may bukal dyan sa bandang ibaba. May sapa rin malapit rito at maghahanda lang ako ng pagkain natin. Uwi ka pa ni Manang Lorna. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa kasunod nito. Mga katribo, yung hiling ko po ha, sana wag niyong kalimutan. Iyon ay pakinggan rin ang lahat ng mga upload natin sa channel na ito. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.